Add service. So dito po tayo sa screen na ito, magdadagdag ng ating mga service na pwedeng i-render. Wala pong limit ito. So kahit ilang service ang inyong ilagay sa inyong provider account, wala pong problema. Sa pinakauna, choose image. Dito po tayo mag-attach ng ating gallery or yung pinaka-gallery ng ating service para makikita ng mga customers natin kung ano ba yung service na ito. For example, yung mga sample photos ninyo ng mga existing clients ninyo para at least magkaroon sila ng idea kung ano ba yung service na ito. So, pwede nyo pong i-click ang camera or pwede pong gallery. Now, for this demo, I will choose gallery. Then, kahit ilang photo po ang ating i-attach. Since massage po ang aking idadagdag, ayan, pumili ako ng 6 na photo. Yan ang aking magiging gallery images. So, unang-una, select category. So, piliin natin kung anong category ba ito na aangkop. So, massage. Then, service name, kung anong pangalan na lalabas sa mga customers natin. So, yan, massage. Okay, then select service address. So, ito po yung location ninyo. Tulad po ng ginawa ninyo sa pag-a-add ng address, you can set here yung inyong store location or for example, kung kayo ay freelancer, yung inyong address sa address ng inyong bahay. So kung wala pa dito yung inyong address, pwede nyo po itap ang add new service location para magdagdag ng panibago. So since nakapag-add na po ako kanina, isi-select ko itong Rizal Avenue, Puerto Princesa, Palawan kasi yun yung aking address. Ngayon po, ang usage kasi nito, kapag binook ang service ninyo, for example, home service siya, dyan magka-count yung ating mga additional fees, which I will discuss further later on this video. So, punta muna tayo dito sa type, service type. So, meron tayong free, may fixed, may hourly. Free po, kunyari gusto nyo lang ibigay ng libre ang inyong serbisyo, please select free. Or kung gusto nyo naman na fixed, for example, ito ay fixed, kunyari ito ay fixed na rate. Kumbaga, for example, dito sa massage magfi-fixed ako kasi fixed ito na ilalagay ko is 500, then ang duration niya is 1 hour. Ngayon po, kapag ginawa niyo po itong hourly, ang mangyari po dyan, per hour po yung basis ng ating pricing. So for example, ito po yung mga service na kunyari, waiter, waitress, ganyan. So, hindi nyo naman sure kung ilang oras sila kakailanganin. So, per hour ang magiging rate neto. Pero kung sa mga fixed services naman, like for example, massage, haircut, ganyan, pwede nyo po itong gamitin. So, depende na lang po kung ano yung naangkop sa inyong serbisyo na ipopost. So, fixed. Tapos, I will make this 500. Then, ang service duration, 1 hour ang ilalagay ko. Kasi, kumbaga, yung aking massage is maglalast lang siya ng 1 hour para alam ni client na 1 hour ang duration ng service na to. Description, maglagay po tayo ng description dito kung ano ang ating in-offer. So, for this demo, ilalagay ko po professional massage. So, nasa inyo po yan kung ano yung pwede nyo ilagay. Kahit gaano po kahaba yan, walang po problema. Kasi, the more information you provide, the better rin mas maintindihan ng inyong mga kliyente. Then, render at my place, tsaka render at client's place. So, ito po yan. Ang render at my place, kayo po ang pupuntahan ng client. Pag render at client's place, kayo po ang pupunta sa client. So, pwede po kayong pumili lang ng isa dyan, kunyari render at my place, or pwede ring render at client's place, or pwede ring dalawa. Ngayon, for example po, on this demo, gusto ko, pwede akong puntahan and pwede ring ako yung pumunta. Kasi po, pag inon nyo po itong dalawa, makikita yan ng customer ninyo yung options na yan pag binubook ang inyong service. Pwede nilang i-book kayo ng home service or pwede nilang i-book kayo na kayo ang pupuntahan nila. Now, since in-enable ko po itong render at client's place, magtatanong po yan siya ng additional fee. So, for example po, itong price na nilagay kong 500, ito yung kapag ako yung pupuntahan. Ito yung render at my place. Ngayon, kung ito ay aking i-render sa place ng client, gusto ko meron akong additional na 100. Para saan po to? Let's say ito po yung aking panggasolina, aking transpo. So naglagay ako ng optional na 100. So optional po to, nasa sa inyo po yan kung gusto nyo na render at my place at render at client's place is iisa lang ang price.
So for this, I will add 100 kasi syempre magagasolina ako eh. Gagastos ako ng extra para puntahan si client. Okay? So susunod po dyan is another optional field is distance threshold. Ibig sabihin po, yung 100 na additional na to, ilang kilometers ang aking pwedeng i-cover. So let's say yung 100 na yan ay for 5 kilometers lang po. So ilalagay ko dyan 5. Now, kapag lumampas po yung distance ng client natin, let's say siya ay 6 kilometers, dito po papasok itong third field ng optional, amount for every km more. So let's say ilalagay ko dito is 10 pesos. So meaning, yung 100 na nilagay ko dito is for, tawag dito, is for 5 kilometers. Then, kapag nag 6 kilometers ako, magiging 110 na siya kasi meron akong dineclare dito na 10 pesos. So 100, then this will cover 5 kilometers. Then for every kilometer more after that 5 kilometers, siya ay magiging additional na 10 pesos for every kilometer. So kunyari po ito ay 7 kilometers, magiging 120 na siya. So yun ang ibig sabihin ng mga field na yan. So optional po yan. Nasa sa inyo kung gusto nyo lagyan ng mga yan. Pero we suggest kapag home service is maglagay kayo ng mga ganito para hindi rin kayo lugi sa inyong transportation. Since yung mga computation nito is lalabas rin sa ating customer app. So enable prepayment po ang pinakahuling option. Ibig sabihin dito kung gusto nyo merong down, magbabayad muna yung client ninyo online using their wallet. Kasi po may wallet tayo. So let's say 50% ang gusto ko. Para mabook ito, kailangan mag-down siya ng 50%. Ngayon, kung prefer naman natin na cash on delivery, since marami namang client na prefer nila ang cash on delivery or kumbaga after na lang ng service ang bayad, i-off nyo lang po ito. So, nasa sa inyo po yan. Now, let's review all our data. Massage, ang ating category. Service name is massage. Rizal Avenue yung aking address. Fixed siya. 500, 1 hour. Professional massage ang aking description, render at my place, tsaka render at client's place. 100 ang aking additional fee pag render at client's place, good for 5 kilometers. Then for every kilometer more is 10 pesos. Then I will just tap save. And after some time, upload ang mga photos. Ayan na po siya. Ito na yung ating dinagdag na service. Pag binuksan po natin yan, mapapansin nyo po, ito na yung ating gallery. Pwede yung matap ng ating mga customer para makita yung mga photos. Pwede po yan nila i-zoom. Let's say, i-zoom nila. Yan. So, that's how you use the gallery po. So, ganito rin po yung makikita ng ating mga customer. Mapapansin nyo po, merong in-review status kasi kumbaga, i-review po ito ng render team. Kapag nakita naman po nila na tama ang mga details na nilagay ninyo, na wala tayong nilalabag sa aming terms and condition, is ma-approve po yan. Kasi bawal po ang maglagay ng contact number sa ating description, sa ating title, and also sa mga images po. Kasi pag may ganun po ang inyong service, hindi po ito ma-approve. Makita nyo rin po, available at Puerto Princesa, render at client's place, tsaka render at my place kasi yun po yung aking in-enable. So yun po, ganun lang kasimple mag-add ng service.